araw naman po magluluto tayo ng isda na kinakatakutan ng iba. Ang hindi nila alam, ito'y napakasarap gawing ulam. Hi everyone! Assalamualaikum magkamon. Another day, another ulam naman ang lulutuin natin ngayong hapon. And as usual, isda na naman. Tiya na sab makabuntal na biyang bitunagol na sab. Ang tawag pala sa isda na to sa amin ay buntal. Barit naming lutuin sa sinagol. Paalala lang po, ang pagkain nitong isda ay hindi advisable. Lalong-lalo na sa mga hindi sanay at hindi pa nakakasubok magluto nito. Ayon sa pag-aaral, nagtataglay ito ng lason. Pero dito sa aming isla, wala pa naman akong narinig na ganong insidente at ito na nga ang atay, yan ang pinakamasarap. Ito ang bituka na hindi mo dapat gagalawin o isama sa pagluluto at kailangan mo rin ito linisan ng maigi. Pag hindi mo ginawa yun ay baka magkatotoo yung sinasabi ng pag-aaral. Tarot lang po. Bago natin ito isasagol, kailangan muna natin lagain ng mga ilang minuto lang din hanggang sa lumambot at makuha natin yung tinik. May iba ako nakikita nagluluto nito, tinatanggal na lang yung balat at yung tanging laman na lang nga talaga yung niluluto. Ang hindi nila alam, ito yung nagbibigay ng sarap yung balat dahil napapalapot nito yung sabaw. Nagbiak na rin pala ako ng niyog dito at kinudkod ko na rin. Binalikan ko nga itong ating nilalaga ay sakto, malambot na. Ilagyan ko pala ito ng tubig para lumamig ng konti para mas madali ang pagtatanggal natin ng tinik. Pag hindi mo kasi nilagyan ng tubig, mahihirapan kang tanggalin itong tinik dahil ngay madikit sa kamay. Ito kasing balat ng isda ay napakalagkit na parang gelatin. Sa puntong yan, tapos ko nang tanggalan lahat ng tinik. Hinimay-himay ko na nga dahil tatanggalin natin yung mga buto dyan. Nging laman, balat at yung parang balon at atay yung kukunin lang natin. Ayan, isa-isa ko nang hinanda ang gagamitin kong sangkap. Piga na rin ako ng gata na gagamitin. Isinalang ko na nga itong kawali at nagpainit na ng mantika. Sa isa ko na rin tong hinulog ang bawang, sibuyas at luya. Dinampot ko na rin itong pamapa dahil yan ang susunod nating ilalagay. Sa mga nagtataka kung ano ito po yung turmeric o luyang dilaw na tinimplahan. Yan yung pinaka nagpapasarap sa lutuin na ito. Hindi lang po ito pwede gamitin sa isda, pwede rin itong gamitin sa mga karne ng manok o baka. Ilagay ko na rin pala yung atay at sinunod ko na itong ating hinimay-himay na buntal. Oo nga pala, bago mo ilagay ang ating hinimay na buntal, kailangan muna natin luto-lutuin saglit ang atay. Spread muna natin hanggang sa mag-blend siya sa may pamapa. At ayan, ibuhos na natin ang ating gata. Inadya ko ng naparami ang gata dahil papalutuin pa nga natin yan. Iniwan ko saglit ang ating lutuin at inasikaso na itong ating tampin. Pinabili ko sa naglalakong matanda kanina. Gumuto maluto, kailangan mo munang kalat-kalatin siya ng ganyan. Di mo tong gawing sinanglag o pwede gawing puto. Kaway-kaway sa mga nakakamiss ng ganitong pagkain. Ang puto o sinanglag talaga hindi mawawala sa pagkainin ng mga katribo ko. Ayan, inilagay ko ng tanglad tapos siling haba at mga pampalasa. Di ko na pala ito lalagyan ng asin